Dahil nabasa ko yung brief, naisip ko ay pwede palang magkwento dito na hindi lang multo ang tema. Kaya gusto kong ikwento yung experience ko rin. Medyo may pagkakatulad sa kwento ni Alibaba tungkol sa panggagahasa. Nagahasa kasi ako, pero lalaki ako. Ang kinikilala kong tatay yung kuya ni mama. Yung totoo ko kasing papa, ewan ko kung nasaan. Doon ako lumaki kay tito. At late na siyang nag-asawa. 35 na to be exact. 13 anyos ako noon. Yung asawa niya nasa 28 o 29 pa lang. 2 taon na hindi pa rin sila magkaanak. Tapos si tito nalipat ng trabaho. Weekends na lang siya umuwi. Unang buwan, okay pa. Pangalawang buwan, galing akong school. Pagkapasok ko, nakita ko agad si Tita May na nakataas ang paa. Gumagalaw ang kamay niya sa pagitan ng mga hita. Nakapikit siya. Hindi na ako inosente sa ginagawa niya. Kaya dala ng hiya, umakyat na ako agad sa taas. Nagkulong ako sa kwarto ko. Hindi na ako bumaba para maghapunan. Tapos, nagising na lang ako, nilalaro niya na yung ano ko. At nakahubad na siya. Nakangiti siya sa akin. Tumakbo ako pababa. Mahal ko kasi ang tito ko. Pero sinigawan niya ako sa bintana na pag di daw ako bumalik, magsasabi siya kay mama na pinagsamantalahan ko siya. Bata pa ako noon, kaya natakot ako. Kaya bumalik ako sa bahay. Pinaakyat niya ako. Doon kami sa kwarto nila ni tito. Sabi niya sundin ko siya. Kasi pag hindi, magsusumbong talaga siya. Ayun. Nagalaw ko siya. Lagi-lagi na. Minsan iwas na akong umuwi. Kaya lang bumabalik sa isip ko yung pagbabanta niya. Sinisiksik niya sa utak ko na pag nagsumbong siya kay mama, malalaman ni tito at itatakwil ako. At hindi na ako makakapag-aral. Yun ang fear ko. Yung hindi makapagtapos ng pag-aaral. Mula din nun hindi ko na matignan si tito ng mata sa mata. Nakukonsensya ako. Lalo sinasabi ni tita na gusto ko rin naman kasi nilalabasan ako. Sa loob pa niya. Ang hindi ko talaga inasahan, nabuntis siya. Tuwang-tuwa si tito. Pero pag wala si tito, para kaming yung mag-asawa. Kahit malaki na yung tiyan niya, nagpapagamit pa rin siya sa akin. Sabi niya kailangan daw yun para yung baby namin hindi kulang-kulang. Nanganak siya, sakto graduation ko. Kaya hindi nakapunta si tito pero binigyan niya ako ng pera pang treat ko sa sarili ko. Ako naman hindi umattend. Nagdala ako ng konting damit pagkaalis ko ng bahay. At nagtungo ako sa simbahan at doon ako umiyak ng umiyak. Kasi kahit naman ayaw ko, may kasalanan pa rin ako. Kasi inisip ko yung sarili ko lang. Hindi ko man lang inisip si tito na nagpaaral sa akin, na nagpalaki na sa akin. Inisip ko yung sarili ko na hindi na makakapag-aral pag pinalayas niya ako. Makasarili ako. 1 buwan akong hindi umuwi. Gamit yung bigay ni tito na pera at ipon ko kung saan-saan na lang ako natutulog. Kumakain naman ako ng maayos. Hanggang sa mapadpad ulit ako sa may simbahan. May matandang babae doon na tinabihan ako. Nasa dulo siya ng upuan tapos sa tabi niya, may babaeng nakatayo at nakatingin lang kay Lola. Nagdarasal noon si Lola. Medyo maingay. Ewan ko bakit ako tumabi sa kanya. Basta tumabi ako. Ang dinig ko sabi niya sa Diyos, patawarin ang apo niya sa pagpapakamatay. Huwag sanang itulot ng Diyos na mapunta siya ng impyerno. Tapos lumingon sa akin si Lola. Umupo siya at nagpunas ng luha. Hinawakan niya ako. Sa totoo lang, nagka-phobia ako sa paghawak pa lang ng kung sino sa akin. Babae man yan o lalaki. Pero si Lola hindi niya binitawan ng kamay ko. Yung mga sumunod niyang sinabi yung dahilan bakit ko ginawa yung mga susunod na gagawin ko. Iho, kung may problema ka, huwag mong kimkimin lahat sa dibdib mo.
Hayaan mong may makaalam. May mga problema kasing hindi natin kayang solusyonan na tayo lang. Minsan kailangan natin ng kasama. Pagkatapos nun, pumunta ako sa trabaho ni Tito. Nagulat siya nung makita ako eh. Niyakap ko siya. Sorry ako ng sorry. Sabi niya, ano bang problema ko? May nagawa raw ba siya para maglayas ako? At sinabi ko sa kanya lahat. Nakaredy na akong masaktan, masuntok. Pero katulad ko, umiyak lang siya. Hinaplos-haplos niya ako sa buhok at hinalikan niya ako sa noo ng matagal. Sabi niya doon ako sa kwarto niya, maligo ako, magpahinga. At mamayang gabi pagkatapos ng trabaho niya, kakain kami sa Jollibee. Pero sa totoo lang, natakot ako nun. Niisip ko kasi baka patayin ako ni Tito. Pero nung magising ako bandang 6:00, nasampal ko ang sarili ko. Kasi si Tito na yung nagpalaki sa akin. Tapos pag-iisipan ko siya ng ganun. Hindi ako pinauwi ni Tito nung umuwi siya. Sabi niya doon lang muna ako. Pagbalik niya parang normal lang. Sa sunod na uwi niya, kinabukasan, Sabado ng umaga, naisipan kong umuwi sa bayan namin para magsimba. Tuwing Martes, Huwebes at Sabado sa amin may libing. At yung kilabot ko nung makita ko yung tarpaulin sa karo na padaan sa may terminal. Yun yung babaeng nakatayo sa gilid ni Lola. Kung ano yung suot niya sa picture, yun yung suot niya nung makita ko siya sa tabi ng Lola. Kaya imbis na magsimba, sumunod ako sa mga nakilibing. Narinig ko yung usapan ng mga tao. Nag-suicide siya kaya hindi siya tinanggap sa simbahan. Tumakbo ako pabalik ng terminal. Pagdating ko si Tito nandun na. Mugto ang mata, bit-bit yung baby. Umalis na raw si tita, inaway daw siya. Iniwan yung baby. Sabi ni Tito habang hindi pa pasukan sa university, ako raw muna ang mag-alaga sa anak niya. Medyo natitigilan siya pag sinasabi niya yun kahit ako. Kasi alam naman naming pareho na anak ko yun. Pero inalagaan ko pa rin. Tapos 1 buwan bago magsimula ang pasok ko, pinauwi niya na ako sa bahay kasama si baby. Pagdating ko, andun na sila mama. Doon na raw sila titira para may mag-alaga kay baby, sabi ni Tito. 7 taon na ang anak ko nung unang beses akong magdala ng girlfriend ko sa bahay. May trabaho na rin ako. Hindi kami nagtaka nung ang tawag niya kay Tito tatay. At sa akin, papa. Pero ang pinagtaka ko nung ayaw niya sa girlfriend ko. Ang sinasabi niya ayaw daw ni mama niya doon sa girlfriend ko. Tinanong ko kung sino ang mama niya. Gabing-gabi na noon pero lumabas siya bigla. Malawak yung bakanteng lupa sa likod ni Tito noon. Pero binenta niya na yun bago ako makapasok sa kolehiyo. May bungalow nang nakatirik doon. Kalaro niya yung batang anak nung may bahay. At doon siya kumatok. Pinagbuksan naman siya. Yung nanay at nasa tabi niya yung anak niya nakalaro ng anak ko. Ang sabi ng anak ko, ituro nila sa akin nasaan si mama niya. Yung nanay naman parang robot, nauna na siyang maglakad papasok sa loob. Tumigil siya sa harap ng lababo. Tinuro na rin yun ng 2 bata. Sabi ng anak ko, "Diyan papa, diyan si mama, andyan yung ulo niya." Tapos takbo na sila para maglaro. Pagharap ng nanay, iba na ang mukha niya. Si tita na. Nanigas ako sa takot. Dahan-dahan nagubad siya ng damit. Sabi niya kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit siya napatay ni Tito. Na sana daw buhay pa sana siya ngayon. Sana raw hindi lang iisa ang anak namin. Bago siya makalapit sa akin, tumakbo ako, pinitbit ko ang anak ko. Sabay takbo palabas. Pinauwi ko yung girlfriend ko. Tapos si Tito inaya kong mag-inom sa tabing ilog. Sinabi ko sa kanyang lahat yung nangyari. Alam ko kasi, hindi lang gawa ng isip ko ang mga nakikita ko. Mula nung makita ko yung babaeng nag-suicide sa simbahan, alam ko na hindi lahat ng nakikita ko ay buhay pa. Bilang tugon, umiyak si Tito. At sabi niya, nung malaman niyang buntis si tita, alam niya nang hindi siya ang ama. Kasi baog siya. Hinuhuli niya lang si tita. Akala niya may ibang lalaki. Tuwing gabi pala umuwi siya at nagmamanman.
Kaya lang ano nga bang mahuhuli niya? Kasi ako yung nakabuntis kay tita. Nung malaman niyang ako, hindi niya ako magawang saktan. Alam niya rin kasing nagsasabi ako ng totoo. Nung kinumpronta niya si tita kasi hindi nito tinanggi, ininsulto pa siya. Kaya, napatay niya. Umiiyak na rin ako noon. Kasi sabi niya gusto niyang sumuko pero naisip niya ako. Sino daw magpapaaral sa akin? Akala ko noon susuko si tito. Hindi ako nakatulog nung gabing yun. Bandang 3:00 na ng madaling araw nung makatulog ako. Si tito naman nakita ko palakad-lakad sa labas ng kwarto. Umaga nagising ako sa sigaw ni nanay. Maraming tao lalo na sa may bungalow. Nagbaril si tito sa sarili. Sa ulo. Walang nakarinig dahil may silencer yung baril. Hindi siya yung totoong tatay ko. Pero minahal niya ako bilang totoong anak. May sulat siyang iniwan sa akin. Sabi niya, mahalin ko ang anak ko kasi walang kasalanan ng bata. Dugot laman ko yun. Huwag daw akong tutulad sa tatay ko. Lumipat na kami ng bahay nila mama sa 2 dahilan. Una, dahil sa yung anak ko lagi niyang sinasabi na nandoon si tatay at mama niya at gusto niyang sumama sa kanila. Pangalawa, dahil tuwing magagawi ang tingin ko sa bungalow, nakasilip silang 2 doon ni tita.